Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong panibagong series ng mga pag-aaral o pagbubulay tungkol sa mga marka ng isang tunay na Kristiyano. Sabihin mo nga sa iyong katabi, mga marka ng isang tunay na Kristiyano. Kaya dito sa ating pag-aaral na ito, dito sa series na ito, ay hihimay natin o titinan natin ang mga mahalagang katangiang iyon at mga palatandaang iyon na dapat nakikita sa ating buhay, pamumuhay at pagkatao. Kasi yung mga palatandaang iyon ang magpapatibay at magpapatotoo na tayo nga ay tunay na kay Kristo na. Ang ating pagkakristyano ay napapatunayang totoo o tunay. Hindi sa ating inadeklara, hindi doon sa ating inasabi na, I am a Christian. Kundi doon sa nangyayaring mga pagbabago sa ating pamumuhay at pagkatao. Kaya unless na merong mga pagbabago na nangyayari sa ating buhay, pamumuhay at pagkatao, minsan ay may dahilan tayo para pagdudahan ang pananampalataya ng isang claiming Christians. Walang tunay na Kristiyano kung wala ring tunay na pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Especially sa paraan ng kanyang pamumuhay na dapat nakikita. At syempre ito ay resulta ng isang tunay na engkwentro sa Diyos. Meaning to say, kapag totoong nagkaroon tayo ng engkwentro sa Panginoon, yun ay magkakaroon din ng isang tunay na pagbabago o magpupush sa atin para magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Ang isang tunay na engkwentro sa Diyos ay lumilikha ng mga kamanghamanghang paggawa ng Diyos sa ating mga buhay para lalong mahayag ang katapatan, kabutihan, kapangyarihan at kadakilaan ng ating Diyos. At kung tayo kabilang sa mga kinatagpo ng Panginoon, katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos, tayo hindi na tulad ng dati. Namatay na ang lumang pagkatao. O i-remind mo uli ang iyong katabi, tayo hindi na dapat tulad ng dati. Remind your neighbor, tayo hindi na dapat tulad ng dati. Kasi yun ay marka ng pagiging tunay na Kristiyano at sinasabi ng Biblia. Tayo ipinanganak ng muli, sabi doon, at mayroon na tayong isang bagong buhay. Or should I say, isang bagong klase ng pamumuhay. At bilang pagpapatunay na ang ating pagiging Kristiyano ay tunay nga, ibinigay ng Biblia ang ilang mga palatandaang ito o mga tanda na ito na pwede nating tingnan o dapat tingnan sa isang claiming Christians para patunayan na totoo nga ang kanyang pagkakristyano o ang kanyang pananampalataya. Meaning ko ang mga tanda o mga markang ito ng tunay na Kristiyano ay hindi natin nakikita sa isang tao. May dahilan tayo para pagdudahan ang kanyang pagkakristyano. Hindi natin sinasabi 100% na hindi siya totoo. Pero meron tayong dahilan para pagdudahan dahil wala tayong makitang mga palatandaan. And even to ourselves, pwede nating gamitin ito to evaluate ang ating sarili. Totoo nga bang ako'y lumalakad na sa isang buhay na binago? At sa isang buhay na nakay Kristo? Dahil kung totoo ako'y lumalakad na sa isang buhay na binago at nakay Kristo, ang mga palatandaang ito o mga markang ito ng pagkakristyano dapat nakikita sa buhay ko. Kaya mahalaga siya. Sa nakaraang unang 2 linggo, ang unang marka na ating pinagbulayan ay yung tungkol sa hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala ang isang Kristiyano. Hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Meaning ang isang tunay na Kristiyano hindi na dapat pinaghaharian o inaalipin ng kasalanan sa kanyang buhay. Hindi yun nangangahulugan na tayo hindi na magkakamali o hindi na tayo mabibigo ang magkakasala sa Diyos. Pwede pa rin mangyari yun.
sa anumang mga klase ng pagkakataon o sitwasyon. Pero ang inaturo sa atin ng dalawang mensahe na kalipas ay, sa isang tunay na Kristiyano o mananampalataya, hindi na ang kasalanan ang naghahari sa kanyang buhay. Sa halip ang Panginoon. Yun na ang nasusunod. Ngayong umaga, pag-aaralan natin ang ikalawa sa aming pong nakasalansan ng mga markang ito. At ang marka na ating pagbubulayan ay yung hindi umiibig sa sanlibutan. Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi na umiibig sa sanlibutan. Basahin po natin ang ating teksto. Pakibuksan ng iyong Biblia sa unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakakapukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutukso sa paningin, ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan paman. Ang binasa nating talata ay mayroong isang malinaw na utos. Ano? Anong utos na meron doon sa sulat ni Juan? Ang utos ay, huwag ibigin ang sanlibutan. Don't love the world. Now, maaaring ito ay kakaiba ng kaunti kasi sa malaking bahagi ng Biblia, tinuturuan tayong umibig, magmahal. Ibigin ang Diyos ng buong puso, lakas at kaluluwa. Ibigin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At meron ding utos na nagsasabing, ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya sa malaking kabuuan ng ating pananampalataya, malaking ang portion ng tayo inuutusan at tinuturuang maging mapagmahal at ibigin, umibig. At sa malaking bahagi ng ating pagiging Kristiyano, tayo nakikilala sa katangian ng pag-ibig. Pero sa talatang ito, merong nag-iisang utos na nagsasabing wag nating ibigin. Inuutusan tayong wag ibigin ang sanlibutan. Ngayon, ano ba yung tinutukoy dito ng word na sanlibutan? Kasi meron siyang maraming gamit. Meron siyang tatlong specifically na pinagagamitan, yung salitang sanlibutan o world. Yung isa, nagamit ng salitang sanlibutan ay tumutukoy sa daigdig. Itong daigdig na ating tinitirhan. Kasama yung nasa labas ng mundong ito, yung kalawakan. Yan ay mundo rin, sanlibutan, ginagamit din para sabihin yon. Ang isa pang gamit ng sanlibutan ay tumutukoy naman sa ating na mga tao. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang tinutukoy ay tayong mga tao na nakatira dito sa mundo. At ang isa pang gamit ng salitang sanlibutan naman ay patungkol sa sistema ng daigdig. So alin doon sa tatlong iyon, ang tinutukoy ni Juan na sanlibutan? Yung una ba na tumutukoy sa daigdig na ating tinitirhan? Hindi. Kasi ang kalooban nga ng Diyos ay ating ingatan at pangalagaan ito. Yung sanlibutan ba na tinutukoy dito, tumutukoy sa ating mga tao? O sa mga tao sa mundo? Hindi, dahil ang utos niya, ibigin natin ang ating kapwa at ibigin ang kaaway. At yung pangatlo, tumutukoy sa sistema ng mundo. Anong ibig sabihin noon? Halimbawa, meron tayong tinatawag na mundo ng politika. Mundo ng entertainment. Mundo ng medisina. Meron silang kanya-kanya mga sistemang tumatakbo. Pag sinabi nating mundo ng politika, may sistema silang, may ganong kalakaran at sistema na, ay ganyan talaga pag sa mundo ng politika, alam na natin. Sa mundo ng entertainment, ganito ang sistema, ganito ang kalakaran. Kaya nadi-differentiate natin kung anong klaseng mundo ang kinabibilangan dahil sa mga sistema at kalakarang iyon na kanilang kinabibilangan at ina-apply sa kanilang pamumuhay.
Meaning to say, ang tinutukoy ni Apostol Juan na huwag nating ibigin ang sanlibutan ay yung sistema at kalakarang umiiral sa mundong ito. Yung masamang sistema. Na ang sabi ng Biblia, si Satanas ang tumatayong pinuno ng sanlibutang ito. Ng umiiral na sistemang ito. Siya ang pinuno at prinsipe. Kaya ang malaking impluensya sa pag-iisip, pangarap o hinahangad ng isang tao, even sa pananaw, ay naaapektuhan noon. Ngayon, bakit iniutos na huwag ibigin ang sanlibutan? Ibinigay na rin ni Apostol Juan ang immediate na sagot doon sa ating binasang talata. Ano ang immediate na sagot sa binasa nating talata? Huwag ibigin ang sanlibutan dahil ano daw? Dahil ang umiibig sa sanlibutan na hindi umiibig sa Ama. So meaning to say, ang pag-ibig sa sanlibutan ay umaagaw ng ating pag-ibig na dapat ay para sa Diyos o humahad lang sa atin para ibigin ang Diyos. Merong isang statement na sinabi si Pastor John Piper na nagsasabi ng ganito, love for the world pushes out love for God. And love for God pushes out love for the world. Anong ibig sabihin noon? Yung ating pagmamahal daw sa Diyos, kapag ang ating pagmamahal ay inabuhos natin sa mundo, ang nangyayari ay inaalis natin sa ating buhay na para bang itinutulak natin ang Diyos palayo. Nag-aalis yun ng ating pagmamahal sa Diyos. And vice versa, ganun. Ang nangyayari naman, kapag ang Diyos ang ating totoong iibigin ng buong puso, lakas at kaluluwa, nawawala ng lugar ang mundo sa ating buhay o ang sanlibutan. Sinabi pa ni Apostol Santiago sa 4:4, mga taksil, hindi man ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya't ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay itinuturing na kaaway ng Diyos. Kaya hindi lamang nagiging hadlang, kundi nagiging kaaway tayo ng Diyos kapag tayo ay umiibig sa sanlibutan. So anong ibig sabihin noon? Ano mang closeness or attachment na meron tayo sa sanlibutan ay makakaapekto sa ating kaugnayan sa Diyos. Kapag tayo'y masyadong attached sa mga bagay sa mundo at sumasabay sa kalakaran ng mundo, yun ay nakakaapekto sa ating kaugnayan o pakikipag-ugnay sa ating Diyos. At bilang mga Kristiyano, mahalagang aware tayo kung tayo ba ay kanino naka-attach na ang ating buhay, kanino tayo dapat close, sa Diyos ba tayo close, o mas close tayo sa mundo. Ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang mga palatandaan na hindi na tayo umiibig sa sanlibutan. 3 bagay ang gusto kong ibahagi. Mga palatandaan na hindi na tayo umiibig sa sanlibutan. Ang una, ang ating pagnanasa ay hindi na sa mga bagay sa mundong ito. Ang ating pagnanasa o mga pagnanasa ay hindi na sa mga bagay sa mundong ito. Yung katagang ang umibig ay nagpapahiwatig o tumutukoy sa isang bagay na ating inapakananais-nais o inapakahangad-hangad sa buhay. Naisip ko lamang na pwede mong gustuhin ang isang bagay without loving it. Pero hindi mo pwedeng gustuhin ang isang bagay na hindi mo inaibig yon. Anong ibig kong sabihin doon? May mga pagkakataon na parang napagusto ko lamang bigla, pero hindi mo naman talaga siya, ibig sabihin, wala ka naman talagang mas malalim na pagkaibig doon. Pero yung pagmamahal ay mayroon kasama sa diyang pagkagusto, pagkanais, paghahangad.
Meaning may mga bagay na higit nating pinakananais at maaaring resulta yon ng ating masyadong pagmamahal o pagturing doon. Kaya kung ano ang pinakananasa natin sa ating buhay, ay maaaring nagpapakita iyon at nagpapatunay kung nakanino ang ating puso. Ano ang pinaka-desire ng iyong puso? Ang mga bagay sa mundo? Ang inahanap ng iyong laman? Kapag ka natutunan nating ibigin ang Diyos, hindi na at hindi ang mundo, titigil na rin tayong maghangad ng mga bagay na masyadong makamundo. Masyado tayong mapaghangad sa mga bagay na makamundo dahil ang totoo tayo makamundo. Pero kung tayo tunay na umiibig sa Diyos at natutunan nating ibigin ang Diyos na higit sa lahat ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, mawawalan din ng puwang sa ating puso na maghangad ng maraming mga bagay. Sa halip, ang mga bagay na ninanais ng Diyos ang magiging pangunahin sa ating mga puso. Sabi ng Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Kailangan munang mauna yung tayo ay maging malapit sa Panginoon. Isang patunay na ang Diyos na ang tunay na naghahari sa ating puso ay sa ating mga inanasa o inaasam sa buhay. Kung ang iyong mga pagnanasa ay nakatuon pa rin sa mga bagay sa mundong ito o ukol sa mundong ito, maaari nyo na isang indikasyon na ang iyong puso ay pinaghaharian pa rin ng kamunduhan at hindi ng Diyos. Maaaring sabihin mo, mahal ko naman ang Diyos, pero hindi naman talaga siya ang pangunahin sa buhay mo. Merong higit na pinagbubuhusan ng lakas, isip at pagmamahal kaysa sa Diyos. Kung ang ating pinakamimiti ay ang Diyos at ibigin siya, wala na ring ibang higit na mas mahalaga kundi siya. Hindi po ba? Kung ang Diyos na ang ating inapakamiti at inapakamahal sa buhay na ito, wala na tayong hahangaring pa. Ang ibang mga bagay ay magiging less important or maybe not important at all kapag ka natutunan nating ang Diyos ay ibigin ng higit sa lahat at ituring na pinakamahalaga sa lahat. Isang statement din na binanggit ni John Piper ay nagsasabi ng ganito, na God is most satisfied in us when we are most satisfied in Him. God is most satisfied in us when we are most satisfied in Him. Anong ibig sabihin noon? Ang Diyos sa higit na nasisiyahan o nalulugod sa atin kapag ka tayo ay lubos na nasisiyahan sa Kanya. Ibig sabihin, kung ang Diyos ang pinakahangad natin sa ating buhay, siya ang ating kinauuhawan, parang tulad ng usa na laging uhaw, sabi ng awit, at pinakaasam-asam sa buhay na ito, kung gano'n natin inaturing ang Diyos sa ating buhay, lalong nalulugod naman daw ang Diyos sa atin. Lalong nalulugod ang Diyos. The more na nauuhaw tayo sa Diyos, the more na inahanap-hanap natin ang Diyos sa ating buhay, the more na ang Diyos ay natutuwa at nalulugod din sa bawat isa sa atin. Kaya kung ibig nating totoong bigyang lugod at kasiyahan ang Diyos, the best way na pwede natin gawin ito ay ituring natin siyang pinakamahalaga at siyang pinakakailangan natin sa ating pong mga buhay. Wala nang iba. Katumbas ng pagsasabing, I can't live without you. Inilagay ni Apostol Pablo dito sa ating binasang, Apostol Juan, sa ating binasang talata, yung tatlong kategorya ng mga pagnanasang meron tayo sa pagiging makamundo. Sabi doon sa binasa natin sa unang Juan, sa English ay yung lust of the flesh o yung masasamang pita ng laman
Yung pangalawa, lust of the eyes, o mga nakatutokso sa paningin. At yung pangatlo sa English, tawag ay pride of life, o sa Tagalog na binasa natin, karangyaan sa buhay. Yung masasamang pita ng laman ay tumutukoy sa ating likas na kalagayang makalaman, makasalanan, yung nature natin, na talaga ang hanap ay gumawa ng masama at lumabag sa kalooban ng Diyos. Yun namang lust of the eyes or nakakatukso sa paningin ay tumutukoy sa paghahangad o pagkagusto natin sa anumang mga bagay na nakikita ng ating mata. Yung nakita mo isang kumikinang-kinang na bagay na pag gusto ka at gusto mo mapasa iyo. Lahat ng nagiging kaakit-akit sa paningin. Dahil ang sabi nga, ang mata ang pintuan ng kaaway sa ating buhay. At yung pride of life o karangyaan sa buhay ay tumutukoy naman sa ating mga pagnanasa na makilala, matanyag, o makuha ang papuri at simpatsya ng mga tao. Ngayon ang lahat ng ito, yung tatlong yon, ay pagbibigay kasiyahan sa pita ng laman. Yung paghahangad ng parangal ng tao, pagkagumon sa mga bagay, pagkandarapa sa maraming mga bagay para makamit lamang iyon. Lahat ng yan ay pawang maituturing nating kalaban ng ating pag-ibig sa Diyos. Kalaban ng pag-ibig sa Diyos. Ang mga tunay na umiibig sa Diyos ay hindi na ang mga bagay na ito ang inahabol. Hindi na ito ang inapursu. Alam niyo po ang panganib minsan sa marami sa ating, kahit sa mga Kristiyano. Sa kagustuhan nating, hindi ko inasabing maging tamad ang mga Kristiyano. Ang gusto kong sabihin, kailangan nating maging maingat sa ating sarili. Sa kagustuhan ng maraming umangat sa buhay, inaiwanan nila ang kanilang relasyon sa Diyos. Sa kagustuhan ng maraming makuha ang kanilang gusto, inaiwanan ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, you are doing a worse decision in your life. Kapag inagawa mo yun, kasi ang ipinagpapalit mo ay ang pinakamahalagang bagay na dapat hindi mo inaiwan o inaalis sa buhay mo. Ano kung hindi mo maabot ang pangarap sa buhay o yung iyong initial na ginusto? Maaaring masigit doon ang gusto ng Diyos para sa iyo. I-check ngayon natin ang ating sarili. Ang ating bang pinagkakaabalahan ay para mabigyan ng ating sarili o ang Diyos? Ang ating bang paningin ay nakapako sa Diyos o sa mga bagay sa mundong ito? Tayo ba'y nagkakandara pa para makuha ang papuri ng mga tao o ang pagkilala ng Diyos sa ating pamumuhay? Ngayon, kung magiging matapat ka, kapatid, na sasagutin ng mga evaluation question na yon, ako'y naniniwalang mahahantad sa iyo ang tunay mong kalagayan sa harapan ng Diyos. Mahahantad kung sino talagang iniibig mo, ang Diyos o ang sanlibutan. Ang sabi ng Galatia chapter 5 verse 24, and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Sa iba pang version, because we belong to Christ Jesus, we have killed. Pwede ba niyong inote yun? Because we belong to Christ Jesus, we have killed, pinatay, our selfish feelings and desires. Ano daw? Dahil tayo ay kay Kristo na, ang ating buhay kay Kristo na, pag-aari na tayo niya, kasama na daw na pako, yung flesh with its passion, yung pagnanais na yon. At sabi pa, we have killed yung makasariling paghahangad na yon, yung pagkagusto sa mga bagay na makamundo. Ang mga pinananahanan lamang ni Kristo ang makagagawa nito, mga kapatid. Ito'y magiging totoo lamang sa mga tunay na sumuko na kay Kristo. Unless na tunay na nating naisuko ang ating buhay kay Kristo,
hindi pa ito magiging totoo sa sino man sa atin. Binabago ng ating enkwentro kay Jesus ang ating mga puso. Kasama ang mga desire, passion, longing na meron tayo sa buhay. Meaning, hindi na nga tayo katulad ng dati. At hindi na tayo dapat maging katulad ng dati. Kaya nagbabago ang laman ng ating puso, ang ating inaasam, ang ating inaangad. Hindi na natin inahabol ang maraming mga makamundong bagay. Sa halip, ang gusto nating i-pursue ay paano natin mapapangyari ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Seek ye first the kingdom of God, and all those things shall be added unto you. Sabi pa ni Pablo sa Efeso chapter 4 verse 22. Efeso chapter 4 verse 22. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at ng kanyang kabanalan. Ang sanlibutan po at ang mga bagay sa mundong ito ay kakampi ng ating makasalanang laman. Dahil nasa mundong ito ang inaasam ng ating laman. Kaya yung isang taong pinaghaharian pa ng laman, ng kasalanan, ang inaasam ay mga bagay na nasa mundong ito. Kaya iaalok naman ng mundo, yung mga bagay na inaasam mo na yun. Sa paraang kaakit-akit at maganda. I-offer ng mundo sa atin ang lahat ng magagandang bagay. Maraming mga opportunity bubuksan niya sa atin para tayo ilayo sa Diyos. Kaya nga sabi namin, hindi lahat ng opportunity agrab. Kailangan maging mapanalanginin. Hindi lahat ng bukas na pinto'y papasukin. Dahil hindi ibig sabihin na nagbukas ay kalooban nga ng Diyos na pumasok ka. Kasi maaaring strategy ng kaaway din yon para tayo tuluyang mailayo sa Diyos. So kailangan nating maging sensitive, kailangan nating maging prayerful sa bagay na yon. Kaya kapag tayo'y ang masyado nating, ang malaking desire ng ating pagkatao, ng ating laman ay yung, let's say, mga bagay na sexual, ihaharap ng mundo sa atin ang mga bagay na yun para mapagbigyan yung desire na yon. Kung ang ating pinakahangad ay mga bagay na material, ilalapit sa atin ng mundo yung mga nakakasilaw ng mga bagay na material para ating habulin. Sa madaling sabi, hanggat hindi nagkakaroon ng pagbabago sa puso, magiging mahirap sa tao na mapili ang mga bagay na espiritual. Actually, hindi naman talaga mahirap mag-evaluate. Ikaw ba ay makamundo o maka-espiritual na tao? I-evaluate mo lamang ano ba ang mas malamang-lamang na mas lamang palagi na inapili mo, mga bagay na tungkol sa material o mga bagay na espiritual. Kung ikaw bilang isang Kristiyano ay palaging nahihirapan na piliin ang gusto ng Diyos, may kailangan kang ayusin sa iyong kaugnayan sa Diyos. May kailangan tayong ayusin. Kunin natin yung isa din paalala pa ni Pablo sa Galatia chapter 5 verse 16. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag, pwede bang guhitin yun? At huwag niyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Simple lamang yung inapaliwanag ni Pablo dito. Magkalaban yung pita ng laman at yung gusto ng Espiritu Santo. Kaya napag-aalaman kung tayo makalaman o maka-espiritual na tao, depende ko sa kung kaninong pagnanasa ang mas madalas nating napagbibigyan. Kung yung nasa ng laman o nasa ng Espiritu Santo.
Sabi ni Pablo, gawin niyong patnubay ang Espiritu. At huwag sundin ang laman. Hanggat tayo nasa ilalim ng impluwensya at pangunguna ng Espiritu Santo, hindi rin po tayo mabibihag umaakit ng anumang makalaman at makamundong hangarin. Kailangan nating sundin yung utos na yun ni Pablo. Pailalim tayo sa impluwensya at pangunguna ng Espiritu ng Diyos. Idagdag pa natin yung sinabi sa Roma chapter 8 verse 5. Si Pablo din ang may sabi. Roma chapter 8 verse 5. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. So nasaan ka dito, kapatid? Ang namumuhay ayon sa laman daw ay ang inakahumalingan at inahabol ay mga bagay na ukol sa laman. Pero ang isang taong namumuhay sa patnubay ng Espiritu, ang inapurso daw, inasikap na makuha, ay mga bagay na espiritual. So nasaan tayo dito? Nasaan ka dito? Hindi na dapat ang nasa ng laman ang nasusunod. Siyempre, nariyan pa rin yung pagnanasa ng laman, Ngunit sa isang binagong buhay, hindi na ito nagwawagi. Kasi na-overpower nung desire ng Espiritu. Kaya kung kaninong pagnanasa ang madalas nating napapagbigyan, ay malinaw na indikasyon nyo na yun ang naghahari pa sa ating mga puso. Kung kaninong desire ang mas madalas nating napapagbigyan na susunod, yun ay indication na maaaring yun pa ang naghahari sa iyong buhay. Hindi maaaring umibig sa Diyos, ngunit may pagnanasa naman sa may pagnanasa pa rin sa mga bagay na nasa mundong ito. O ang pagnanasa pa rin ay ang malaking pagnanasa pa rin ay nasa mga bagay sa mundong ito. Ang totoong pag-ibig sa Diyos, sabi dito, ay nag-uudyok sa atin na hangarin ang Diyos at ang gusto ng Diyos. Yung totoong pag-ibig sa Diyos ay nag-uudyok sa atin para higit na hangarin ang Diyos. Seek God at ang mga gusto ng Diyos. Seek God in His righteousness. Ang Diyos at ang kanyang kalooban. Sabi ng awit 42 verse 1, ito yung isang taong uhaw sa Diyos. Sabi ng anak ni Korah sa awit chapter 42 verse 1, kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa iyo, Diyos, Diyos na buhay, walang iba, kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba. Iyon yung isang taong uhaw na uhaw sa Diyos. Ganon din ang sabi ni Haring Asa sa awit 73 verse 25. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. Mga kapatid, ganyan ba tayo ngayon? Walang ibang pinakahangad at inaasam kundi ang Diyos at maranasan ng Diyos. Ikaw, ano ang pinakaasam mo? Ano ang pinakahangad mo ngayon? Ano ang pinakamalalim na desire mo? Ano ang pinakagustong-gusto mo na makamit, mata mo, maranasan sa buhay mo? Pangalawa, napalatandaan na tayo hindi na umiibig sa sanlibutan, ang ating pamumuhay ay hindi nakatulad ng sa mundo. Ang ating pamumuhay ay hindi nakatulad ng sa mundo. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, sabi doon sa ating talata, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sabi doon sa ating teksto, sa unang Juan, chapter 2. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ibig sabihin lahat ng narito,
ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Sa isang simpleng pagsasabi, walang anumang bagay sa mundong ito ang makakabuti o makakatulong sa atin para mapalapit sa Diyos. Since si Satanas ang nagahari sa sanlibutan, anything that the world will offer ay maaaring maglayo sa atin sa kaugnayan sa Diyos. Ang lahat ng nasa sanlibutan, sabi ni Apostol Juan. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan, meaning to say. Hindi natin pwedeng iasa doon ang ating pag-asa. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, hindi na tayo dapat pang umaasa sa mga bagay na inaalok ng mundo. At lalong hindi na dapat pang nakikita sa atin ang larawan at katangian ng pagiging makamundo. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka, pero ang iyong buhay naman nakapailalim pa sa kalakaran at sistemang umiiral sa mundong ito. Kung mag-isip tayo, makamundo pa rin. Kung kumilos ay makamundo pa rin. Kung mamuhay ay makamundo pa rin. Hindi ba't mahirap paniwalaan ng isang tao na nagbago na kung wala namang pagbabagong nangyari sa buhay? Mahirap paniwalaan na tayo Kristiyano kung wala namang makitang makakristyanong pamumuhay. Sabi nga, magaling lamang sa salita, kulang naman sa gawa. Kaya kung ikaw ay nagsasabing Kristiyano, ngunit ang uri naman ng iyong pamumuhay ay katulad pa rin ng pamumuhay na meron sa mundo, hindi ka nga paniniwalaan ng tao. Sa halip na pupulaan pa ang ating pananampalataya, dahil iba ang nakikita ng mga tao kumpara sa ating inasabi at inadeklara sa kanila. Sabi pa nga ng iba, may mga comment, mas mabait pa ako doon kaysa sa kanya. Ang hirap namang mapulaan ng gano'n ang ating pananampalataya, na parang mas mabuti pa ang ba na mga hindi Kristiyano kaysa sa isang Kristiyano. Dahil parang mas naipapamuhay nila ang maka-Kristyanong pamumuhay kaysa isang claiming Christian na ang pamumuhay naman ay makamundo. Kung kumilos ay katulad ng sa sanlibutan, nagsasaya ng tulad sa sanlibutan. Naunawaan po ba natin na kahit yung paraan ng ating pagsasaya nagbabago din? Yung paraan kung paano natin inagawa ang mga bagay, ina-celebrate ang mga bagay, tamaan ng magalit pero wag naman niyo akong abatuhin. The way na ina-celebrate natin ang mga birthday parties. Can you differentiate ang pagkakaiba ng paraan ng pag-celebrate ng mundo sa paraan ng pag-celebrate natin? Parang hindi ang marami. Kasi kung paano nila ina-celebrate, ganoon din natin inagawa. Walang taros sa pagsasaya, sabi ng Biblia. Ano ang inahabol natin, mga kapatid? Ano ang gusto nating patunayan? Na kaya natin din mag-celebrate ng gano'n? Hindi. Nakikita ang tunay na laman ng ating puso. Nakikita kung sino talaga ang naghahari pa sa ating buhay. Hindi ko sinasabing hindi ka Kristiyano. Pero ang sinasabi ko ay, maaaring kulang pa tayo ng tunay na pagsusuko ng lahat sa ating buhay. Napupulaan tayo ng iba. Kaya kung tayo nagsasabing Kristiyano, ngunit namumuhay pa rin katulad sa mundong ito, hindi pa talaga tayo totoong kay Kristo marahil. O maaaring, should I say, hindi pa lubos na nakasuko marahil ang buhay mo kay Kristo. O maaaring sa iba, tinanggap lamang nila ang titulo ng pagiging Kristiyano, pero ang umiiral pa rin na sistema at kalakaran sa kanyang mundong ginagalawan ay ang mundong ito. Ang kalakaran ng mundo. Dahil hanggang ngayon, hindi pa talaga na totoong nagsusuko ng lahat. Ikaw pa rin ang nasusunod at hari ng iyong buhay. Ang isang matibay na patunay ng ating puso ay kay Kristo na,
ay nakikita sa uri ng pamumuhay na mayroon tayo. Sabi ni Pablo sa Roma chapter 12 verse 2, Roma 12:2. Huwag ninyong tularan. Pwede nyo bang guhitan nyo kung pareho kayo ng version ng Bible ko? O sa ibang salin, huwag kayong makiayon. Kung wala pong guhit, pakiguhitan. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. 3 bagay, ano? Para daw makita natin kung ano ang mabuti, tunay na kasiyasiya, at siyang kalooban ng Diyos. Babasahin ko din sa isang English translation, New Living Translation. Sabi doon, don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. The way you think. Ibig sabihin, ang batayan kung paano tayo dapat mamuhay bilang isang Kristiyano ay hindi na dapat yung umiiral na sistema ng mundong ito. Ang utos ay nagsasabing, huwag nating tularan, huwag makiayon, huwag gayahin ang gawi, pag-uugali ng mundo. Ito ay nagsasabi po sa ating mga kapatid na dapat may bagong sistema na tayong sinusundan. Dapat may bagong kalakaran na tayo sinusundan. Dapat may bagong gawi at pag-uugali na nakikita sa ating buhay na siyang dapat nakikita sa atin. At yun ay nag-uumpisa daw sa pagbabago ng isip. By changing the way we think. Siyempre yun ay paggawa ng Diyos. Ano? Yung mabago ang ating pag-iisip. Kaya ang pagbabago, nag-uumpisa una sa panloob. Ang unang pagbabago nangyayari sa kalooban natin. Sa puso at sa isip. And then, saka mangyayari yun sa labas. Kaya yung isang tunay na Kristiyano ay kinakikitaan ng pagiging iba sa marami. Making a difference sa kanyang community. Ngayon ang tanong, are you making a difference sa iyong kapaligiran? Are you making a difference? Anong ibig kong sabihin doon? Yung tuloy sila sa buhay nila, sa kanilang pagiging makamundo, pero ikaw, you are making a difference kung anong ibig sabihin ng nakay Kristo na. Kahit pa ina-invite ka nila, kahit pa inayaya ka nila. Nakikita ba ng mga tao sa paligid natin yung ating pananampalataya kay Kristo? O ang nakikita nila, the same person na tulad natin dati. The same person, nothing changed. Nothing changed. Nag-iba lamang ang buhok kasi nagpa-straight. Pero nothing changed. The same attitude, the same values, walang nag-iba. Ang problema sa maraming Kristiyano, at hindi ko sinasabing ikaw, sabi mo sa iyong katabi, hindi ko sinasabing ikaw, pero kung tamaan tayo, ay wag tayong maghinanakit naman. Natutokso minsan tayong gayahin ang gawi ng mundo dahil ang sabi natin, harmless naman. Natutokso tayong gayahin ang umiiral na gawi ng mundong ito dahil parang harmless. Ano pag sinabi nating harmless? Hindi ka naman masasaktan, hindi ka naman mapapaano doon. Parang wala naman siyang idudulot na masama. Wala namang, sabi nga, wala namang masama kung susubukan. Ang hindi natin alam, yung mga bagay na parang waring harmless, ang siya pangang nakakasira at lalong nakakawasak ng ating buhay. Mas mapanganib pa nga yung mga waring harmless. Kaya nga tayo nahulog sa kasalanan. Kaya nga nahulog sa kasalanan sina Adan at Eva.
Dahil akala nila walang problema doon. Kaya hindi na ito bago. Lumang taktika na ni Satanas para iligaw ang tao. Pero nananatiling effective pa rin na strategy ng kaaway. Para tayo ilugmok. Halimbawa, mga simpleng illustration, and maybe marami ang makaka-relate, panonood ng mga paboritong drama, whatever it is, sa TV man yan, cellphone man yan, o anumang mga pwedeng pamamaraan para mapanood yun. Paglalaro ng iba't ibang mga games or computer games para sa mga young people. Pag-scroll sa FB, TikTok, or any other social media. Panonood ng mga short videos, reels, or TikTok videos para sa mga millennials at mga Generation Z. And even sa mga 70s din meron, 80s. Pagsunod sa mga uso at mga trending na mga style, let's say, mga style ng pananamit, sikat ang bini sa panahong ito. So gagayahin ang style ng bini. Siguro hindi kilala ng ilang mga oldest yung bini, yung bagong grupo ng, anong tawag doon? Kumbaga sa lalaki ay band ng mga lalaki, yung mga babae, Waring harmless ang mga ito. Kung ikukumpara doon sa mga criminal act na pagpatay, pagnanakaw, waring harmless yun kasi wala ka namang nasasaktan tao at wala ka namang nayuyarakang ibang tao. Pero, ang nasisira ay ikaw. Ikaw mismo. Ang nasisira ay tayo mismo, ang ating sarili. Kaya sa mga harmless na gawain ito, ang mismong nasisira at naapektuhan ay ang ating spiritual na buhay. Kaya kung saan mas madalas na umiikot ang ating mundo, yun ang nagiging Diyos mo. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabing, iniibig natin ang Diyos at the same time, pero tayo ay consume ng maraming bagay sa mundong ito. Hindi natin pwedeng sabing, iniibig natin ang Diyos, pero mas malaking oras ay nauubos natin sa social media. At sa mga entertainment sa mundong ito. Kapag may mga party-party, happy hours, ang bilis nating dumating. Pero kapag may patawag ng gawain, hindi na mahagilap. Sa Facebook at TikTok, updated tayo palagi sa mga bagong posts. Pero 1 month nang walang bagong update sa iyong pagbubulay at pananalangin. Alam na alam mo kung anong mga issue o trending na balita, in short, chismis. Pero kapag makashare ng gospel, tikom ang bibig. Kamusta ka, kapatid? Wala akong inapatamaan, pero kung tamaan ay tamaan. At wag naman akong batuhin pabalik. Pero yun ang inasabi ng salita ng Panginoon. Efeso 4:22. Yung talatang binasa ko din kanina, pero bibigyan ko naman ng diin yung unang word. Efeso 4:22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. And the next word, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita. Magbago na ng diwa at ng pag-iisip at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos at ng kanyang katuwiran at kabanalan. Kaya anong dapat daw natin gawin? Dapat nang iwan at dapat nang hubarin yung dating pagkataong yon. At ang dapat makita ay yung bagong pagkatao na may bagong pamumuhay. Na ang nilalakarang klase ng pamumuhay ay yung sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. But let God transform you into a new person. Kaya ang tunay na pananampalataya lumilika una ng pagbabago sa ating puso't isip, at
sinusundan naman ng mga kilos at pag-uugaling pagbabago. Sabi pa ni Jesus sa Mateo 6:31-32, huling talata dito sa ating punto. Mateo 6:31-32. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Ano daw? Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin, daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang ano daw? Kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Kaya kapag ang ating pagkahumaling ay sa mga bagay na material, pagkain, susuutin, yan daw ay description ng isang taong wala pang pananampalataya. Kaya ibinababa natin ang ating status bilang isang Kristiyano kapag ang ating inapursu ay ang mga bagay sa mundong ito. Ang masyado nating inapursu ay ang mga bagay na nasa mundo, sa halip na ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, parang wala rin tayong pinag-iba sa isang taong wala pang pananalig. Wala rin pinag-iba. Kasi kung paano mag-alala siya, ganun ka din mag-alala at mag-worry. Sabi ni Jesus, seek ye first. Yung sunod na talata doon, yung verse 33, kung itutuloy nating basa. Unahin mo ang Diyos at ang kanyang kaharian at ang lahat ng ito ay mapapasa iyo. Pangatlo, napalatandaan na hindi na tayo umiibig sa sanlibutan ay tungkol sa ating mga pagpapahalaga. Ang ating pagpapahalaga ay hindi na sa mga bagay na pansamantala, hindi na sa mga bagay na pansamantala lang. Ulitin ko. Ang ating pagpapahalaga ay hindi na sa mga bagay na pansamantala lang. Yan. Sabi doon sa ating teksto sa unang Juan chapter 2 verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ano ibig sabihin ng mapaparam? Sa ibang salita, maglalaho, mawawala, lilipas. Ibig sabihin ng mapaparam. Ang sanlibutan at ano daw, lahat ng kinahuhumalingan ito. Sa madaling sabi, ang mundo at lahat ng nasa mundong ito ay pansamantala lang. Walang forever. So, yung talatang yan ay nagbibigay uli ng patutuo na walang forever. Sabihin mo sa iyong katabi. O tinan mo, sabi ng talata, walang forever. Huwag kang paloko. Walang forever. Si Kristo lamang. At kay Kristo lamang tayo may forever. Kaya walang anumang bagay sa mundong ito at mismong ang mundong ito ang na nakadesign na manatili ng walang hanggan. Ang lahat ng mayroon sa mundong ito ay merong dulot, merong hangganan. May katapusan. Meaning to say, kung ang ating puso, ang ating pagmamahal ay nakatuon sa mundo at sa mga bagay na narito sa mundong ito, itinataya natin ang ating puso sa isang bagay na hindi naman mananatili habang buhay. Bakit mo ilalagak ang iyong buhay sa pansamantala lamang, samantalang meron naman pwedeng paglagakan ito na pangwalang hanggan? Kailangan lang nating maging matalino. Maging matalino tayong mag-isip. Bakit mo isusugal ang iyong buhay sa panandalian lamang? Bilang mga Kristiyano, hindi na dapat tayong nabubuhay para sa mga bagay na pansamantala lamang. Kundi ang tuon natin ay naroon sa mga bagay na pangwalang hanggan. Nangangahulugan ba ito na hindi na tayo dapat magseryoso sa ating mga inagawa dito sa mundo? Na tayo magpapetiks-petiks na lamang? Hindi naman. Pero sinasabi nito sa atin na huwag tayong gumawa ng mga bagay na para bang doon na natin inabuhos ang buong buhay natin. Na hindi na natin mabigyan naman ng pagkakataon o panahon ng Diyos para mangyari ang kanyang kalooban sa ating buhay. Huwag mong ibuhos ang lahat mong lakas.
panahon, pag-iisip sa mga bagay na wala naman talagang, o sa mga bagay na hindi naman talaga mananatili habang buhay. Sa halip, ibuhos mo ang iyong lakas, panahon, sa mga bagay na espiritual. Sa mga bagay na panlangit. Di ba't may pakinabang lamang isang bagay habang nag-exist? At usable pa siya. Pero kapag siya ay dumating na sa kanyang expiration date, na luma, nasira na, wala nang pakinabang yun, useless na yun. So saan natin dinadala ang ating buhay? Doon sa merong walang hanggang pakinabang? O doon sa merong expiration? Maraming mga naniwala noon sa forever, bitter ngayon. Kung alam mo lang nalulukuhin ka ng iyong naging kasintahan, malamang hindi mo siya sinagot nung una. Kung alam mong dadayain ka ng iyong naging business partner, marahil hindi ka makikipagsosyo at hindi ka lugi ngayon. Hindi ka nalugi ng malaki noon. Anong ibig kong sabihin doon? Marami tayong mga pinanghihinayangan at pinagsisisihan sa buhay, bunga ng ating mga maling desisyon, paniniwala, at pinaglagakan ng pag-asa. Masyado ka kasing umasa sa pera. Masyado kang umasa sa pamamaraan. Hindi ka lumapit sa Diyos. And even sa sarili mong lakas at magagawa, masyado kang umasa. Madalas nating naririnig yung quotation na tuloy lang ang buhay. Ito'y pagsasabing huwag kang susuko, huwag kang bibitaw, laban lang, maganda yun. Pero gusto ko rin pong sabihin ng ganito, hanggat nasa maling tuon ang iyong buhay, paulit-ulit ka lamang mabibigo at masasaktan. Hanggat nasa maling tuon ka, direksyon, paulit-ulit ka lamang mabibigo at masasaktan. Bakit? Bakit may mga tao na naloko na pero naloko uli? Nagpaloko uli? May mga babaeng nilukot na saktan na pero nagpaloko uli. Sabi ng iba, ang tanga. Dahil ang kanilang pagpapahalaga ay nasa maling tuon. Nasa maling direksyon. Ang mahalaga sa kanila ay pagtanggap at papuri ng tao. Ang mahalaga sa kanila ay pagtatamo ng material na bagay. Nakatuon lamang sa mga bagay sa mundo. Kaya hanggat ang ating pagpapahalaga ay hindi natin na itatama, maraming bagay sa buhay natin mananatiling mali. Hanggat natin na itatama ang ating mga values sa buhay, maraming bagay pa rin sa buhay natin mananatiling mali. Hanggat hindi mo na itatama ang values mo pagdating sa, kung i-reinforce ko yung aking halimbawa kanina, the way you celebrate, mananatiling mali pa rin ang mga paraan ng iyong pagsasaya. Kapag ka hindi magbabago yung pagpapahalaga sa mga material na bagay, mananatili pa rin mali ang iyong pagpapahalaga doon. Kaya kung ayaw nating pauli-uling mabigo at masaktan, kailangan nating ilipat ang focus ng buhay. Kailangan nating maglipat ng focus. Saan natin dapat i-focus ang buhay? Sabi ng Hebreo chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus. So saan dapat natin i-focus ang buhay? Kay Jesus. Hebreo 12:2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Huwag mong ilagak ang iyong puso sa pansamantala. Piliin mo ang pangwalang hanggan. Sabi pa ng Mateo 6:19, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay maraming tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw.
Sa gayon, kung magkakaroon tayo ng tamang pagtingin at pagpapahalaga sa buhay at pagpapahalaga sa mga bagay, kahit yung ating mga inaturi na mga pag-aari, yung mga bagay na meron tayo sa ating buhay, hindi tayo mahihirapang i-let go yon kapag katama ang ating mga values, kapag katama ang ating mga pagpapahalaga, kapag ka nasa tamang focus ang ating buhay, hindi tayo mahihirapang bumitaw sa mga bagay na meron tayo sa ating buhay. Kayamanan man yan, posisyon man yan sa buhay, ano man yan na meron ka na inaturing mong iyo. Yan ang naging struggle noong lumapit kay Jesus na mayamang binata, na ang sabi niya, nasunod niya ang lahat ng 10 utos, pero sabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ipamigay sa mga dukha. At yung mayamang binata ay malungkot na umalis. Kaya maaaring maging religious na tao tayo, maaaring religious person ka, pero hindi nangangahulugan yon na ang Diyos nga ang naghahari sa buhay mo. When we say religious person, gumagawa ka ng mga religious activities. Pero it doesn't mean na ang Diyos ang tunay na naghahari na sa buhay mo. Kaya, ano ang handa mong i-give up? Ano ang handa mong i-let go? O ano ang dapat mong i-give up at i-let go para tunay na mapagharian ng Diyos ang buhay mo? Meron bang anumang yaman sa mundong ito ang maaaring makahigit sa naghihintay doon sa walang hanggan? Mga kapatid, meron po bang makahihigit doon sa naghihintay sa walang hanggan sa mga bagay na bibitawan natin? Wala. Sa piling ng ating Diyos. Nag-iwan si Apostol Pablo ng isang matalinong pahayag sa 2 Corinto chapter 4 verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita at hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ano ang gustong itama ni Apostol Pablo dito? Yung ating focus. Yung ating focus sa mga bagay. Huwag mong ipako ang iyong buhay sa mga bagay na nasa mundong ito. Mahihirapan ka talagang makaahon. Mahihirapan ka talagang makasunod sa Diyos. Ipako mo ang iyong buhay sa mga bagay na hindi nakikita. Siyempre, ang tinutukoy niya mga bagay na espiritual, mga bagay na tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa langit. Tanong, saan nakapako ang iyong buhay ngayon? Saan nakapako? Ang ating buhay dito sa mundo, sabi ni Solomon, ay pansamantala lamang. At sabi ni Solomon, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Bukod dun sa pansamantala lamang, maiksi lamang ang ating buhay sa mundong ito. Huwag nating sayangin. At huwag nating hayaang masayang ang buhay. Purihin ang Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Nagkaroon tayo ng access sa kaharian ng Diyos. At katiyakan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na tayo pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ma-enjoy yung mga bagay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Meron lamang tayong kailangan gawin. Kailangan nating piliin palagi si Jesus. Ibinigay ni Apostol Juan doon sa ating teksto ang mahalagang susi para ma-overcome yung mga naunang nabanggit. Sabi niya doon sa verse 17 ng ating teksto, sa huling pangungusap. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang higit nating pagsikapan. Yun ang paanyaya ng salita ng Diyos ngayon sa ating ngayong umaga. Bilang mga Kristiyano, dapat ang ating lifetime goal and agenda sa buhay na ito ay masunod at magawa ang kalooban ng Diyos
sa ating buhay. Sabihin mo yun sa kayong katabi. Dapat ang ating lifetime goal at agenda ay masunod ang kalooban ng Diyos. Doon tayo nabubuhay. At yun ang sekreto at susi, mga kapatid, para magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan na hindi magwawakas, hindi mauubos, naroon sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Isang bagay ang pwede kong tiyakin sa ating lahat ngayong umaga. Kapag pinili nating sundin at gawin ang kalooban ng Diyos, hindi niya tayo bibiguin at hindi kanya sasaktan. Kung atin lamang susundin at pipiliin ang kalooban ng Diyos, hindi niya tayo bibiguin at hindi tayo makakaranas ng heartbroken na karanasan. Di ba yun ang pangako ng Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. So kailangan lang nating, ano ang kailangan ulit nating gawin? Kailangan nating itama ang ating focus at ipako ang ating buhay sa Panginoong Jesus. Sa aking pagtatapos, sinabi ko kanina sa aking panimula, na ang anumang closeness o attachment na meron tayo sa sanlibutan ay maaaring makaapekto sa ating kaugnayan sa Diyos. Hindi ko sinasabing tayo lumabas ng daigdig at pumunta sa Mars. Para makaiwas tayo sa mga pwedeng attachment na meron dito sa daigdig. Ang sinasabi ko ay ito, kailangan nating maging aware kung paano natin ilalatag ang ating sarili habang narito tayo sa mundong ito. Habang tayo nabubuhay pa sa mundong ito, na si Satanas na naghahari, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating bantayan at pag-ingatan? At paano natin tutulungan ang ating sarili na habang nag-stay pa tayo sa mundong ito, pero hindi tayo nagiging attached sa mga bagay na nasa mundo. Sa halip, ang higit natin pinagsisikapan ay ginagawa nating mas attached tayo at close sa Panginoon. Sa paanong paraan? Sa patuloy na pagbibigay at paglalaan ng panahon para patuloy na kilalanin siya, gawin ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Magkaiba ang landas na nilalakaran ng makamundo at nilalakaran ng isang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi sila pwedeng magtagpo. Talagang maghiwalay yun. Hindi pwedeng magkasama rin. Dahil sadyang magkaiba ang direksyon nitong isa, iba ang inatungo nitong isa. At iba ang dulo nitong isa, iba ang dulo nitong isa. So kailangan mong pumili ngayon. Kasi kung hindi mo babaguhin ang iyong nilalakaran, yun ang dulong naghihintay sa iyo. Pero kung dito ka lilipat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, makatitiyak tayo ng isang bagay. Naroon ang Diyos at naroon ang buhay na walang hanggan. So we can only choose one. And maybe we need to have a change of heart, sabi nila. Kailangan natin magkaroon ng pagbabago ng puso. At dito ako magtatapos sa isang talata at sa isang awit. Ezekiel 36 verse 26, ito ay isang promise ng Diyos na nagsasabing ganito. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa mga tuntunin at masunod ninyo ang mabuti. Masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Maaaring kailangan nating lumapit muli sa Panginoon. At maging totoo tayo sa harapan ng Diyos na, Lord, hindi ko talaga kayang mapili. Kailangan kong baguhin mo po ang aking puso. Kung yun ang kailangang mangyari, na magbago, ang unang dapat na magbago ay nasa loob, then harap tayo sa Diyos ngayong umaga na. At sabihin natin, Panginoon, gusto kong maging totoo ito sa aking buhay, pero hindi ko kayang gawin sa aking sarili dahil ito ang totoong ginagawa ko. Change my heart. Change my heart. Bigyan niyo po ako ng bagong puso, ng bagong espiritu, na ang pinipili ay sundin at lakaran ang katuwiran at kalooban niyo.
Merong isang awit at ito ang aking ending na ang title ay Aanhin Ko Pa, inawit ng Faith Music Manila. Babasahin ko yung lyrics, hindi ko nakakantahin kasi hindi ko siya ganun kagamay. Pero ina-summarize nito ang aking mensahe. Sabi ng awit, title Aanhin Ko Pa. First verse, matapos madama ang sarap ng iyong presensya, sumagi sa aking isip, may hihigit pa ba? Matapos madama ang tunay na pag-ibig, sinabi sa sarili, hindi kita pagpapalit. Chorus, aanhin ko pa ang mabuhay, kung sa presensya mo ako ay mawawalay. Aanhin ko ang kayamanan, kung ikay wala sa akin, wala ring kagalakan. At aanhin ko ang lahat ng bagay, kung sa pag-ibig ay kapos ang aking buhay. Aanhin ko pa. And second verse, sa mundong ito, lahat ng bagay nagbabago. Tanging ang iyong pangako ang mapanghahawakan ko. At balang araw, lahat ng bagay ay papanaw. Salita mo ay sandigan, O Jesus, tanging ikaw. Mga kapatid, hindi ko alam kung paano nagministeryo ang Banal na Espiritu sa inyo ngayong umaga. At saang bahagi o area ng inyong buhay, kailangan nating maging honest sa Diyos ngayon. Pero merong hamon at paanyaya ang salita ng Diyos ngayong umaga. And maybe we need to recommit or refocus our life once again sa Panginoon. Kung tayo na-miss ng natahak na landas, may pagkakataan tayo muling bumalik, maitama ang ating direksyon, maitama ang focus, maitama ang mga pagpapahalaga, at maitama ang ating mga pamumuhay.